Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Wala pang namomonitor na anumang banta sa seguridad ang National Security Council ugnay ng pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahang sasabayan ng protesta. Muli namang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mananatiling tapat sa konstitusyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang ginagawa namin sa National Security Council is we are monitoring closely the situation. Mahigpit na binabantayan ng National Security Council o NSC ang sitwasyon sa posibleng magaganap pang mga protesta kaugnay ng nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na dito ang inihahandang malakihang pagkilos na isasabay sa kaarawan ng dating Pangulo sa darating na Biyernes. Sa kabila nito, ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, wala pa silang namomonitor na anumang banta sa seguridad sa araw mismo ng kaarawan ni dating Pangulong Duterte. As mentioned by ng ating Armed Forces of the Philippines, Vice Chief of Staff kanina, wala pa naman kaming monitor na significant na security threat with relation to the kung ano mga pwede mangyari sa March 28. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na gagawin nila ang kanilang mandato sakaling kailanganin ng Philippine National Police ang tulong ng hukbong sandatahan. Ang Armed Forces of the Philippines po is mandated to support the Philippine National Police sa law enforcement operations. Ayon pa kay AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida, mananatili silang tapat sa konstitusyon. Yung ating Chief of Staff po, si General Romeo Bronner Jr., palagi niya pong kinakausap yung ating mga field commanders at isa lang ang marching orders to remain loyal to the national flag and always perform our task in accordance to the Constitution. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Handa ang Davao City Police Office sa worst-case scenarios na maaaring mangyari sa rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa Biyernes. Gayunman, walang nakikitang anumang banta sa seguridad ng pulisya sa lungsod. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Wala tay threat sa security nato diri sa Davao City, pero gihangyo lang yun nato ang tanan, ma'am, giawhag nato nga magbinantayon ta kanunay sa ato ang palibot. Ang best practice nato diri sa Davao City, ang ma'am kung na ay makita, magsalita, mag-report sa mga uniform person na naa sa mga pampublikong lugar. 2 araw na lamang at muling magtitipon-tipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa isang solidarity rally sa Freedom Park sa Davao City. Layon ng kanilang pagtitipon na makuha ang hustisya para sa dating Pangulo na nahaharap ngayon sa paglilitis sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Malaking bilang man ang inaasahang makikibahagi rito. Inihayag ng pulisya na handa sila sa worst-case scenarios. Upang walang makapagsamantala, mahigpit na seguridad ang inihahanda ng pulisya, lalo't inaasahang higit 20 hanggang 30,000 individual mula sa iba't ibang probinsya ng Davao Region ang makikibahagi sa pagtitipon. Tiwala ang Davao City Police na mapananatiling mapayapa sa kabuuan ang pagkilos, lalo't napatunayan na ang pagiging disiplinado ng mga Davaoenyo. Naagid tayong mga ginahimo sa mga like war scenarios na mahitabo during the conduct of mga events sa rally diri sa aton sa Davao. Natin mga naka-standby, PNP personnel, ma'am, like the SWAT team, natin mga standby po na ma'am from the City Mobile Force Company na nanana sa ato ang mga contingency plan just in case ay mga mahitabo nga sama ingon ana. Wala na mo na giwala nga na possibility. Bagaman walang namomonitor na banta sa seguridad ang pulisya, may nakahanda na silang contingency plan at may nakatalaga ng personnel para maiwasan ang anumang gulo.
Nakahanda rin ang Davao City Task Force para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa darating na Biyernes. Ato ang lead role ani is PNP. But natay gitawag nga law enforcement support operation, no? That's the reason nga usahay kauban ta support elements, no, nga ma-augment sa PNP. So as of now, normal ang ato ang mga deployments, no, natay monitoring. Other than that, support lang gid ang military. As isa ta Davao Task Force Davao ang unit nga posible ma-augment sa ani nga mga activities. Bukod sa Davao City, may isasagawa ring pagkilos ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Tagum City, Digos City, Nati City at munisipalidad ng Bansalan. Ayon sa Police Regional Office 11, isinasapinal na nila ang ipatutupad na security plans sa buong rehiyon. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaapela ngayon ang ilang mambabatas na iwasan ang pagiging agresibo sa issue ng Zero Remittance Week ng Overseas Filipino Workers. Kasunod ito ng pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na posibleng mag-retaliate ang Kongreso sa OFWs na nagbabalak ng Zero Remittance Week bilang bahagi ng protesta kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Let us not become too aggressive about the issue of 1 week non-remittance by the OFW. Huwag magpadalos-dalos. Ito ang panawagan ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro nang tanungin sa naging pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay sa planong Zero Remittance Week ng ilang Overseas Filipino Workers o OFWs bilang protesta sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Chief Presidential Legal Counsel, posibleng may consequences ang payo sa OFWs na hindi magpapadala ng remittance sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Pwede anyang mag-retaliate ang Kongreso at suspindihin ang tax privileges ng OFWs na susunod sa payong Zero Remittance Week. Subalit giit ni Congresswoman Luistro, dialogue ang kailangan sa OFWs at hindi pagiging agresibo. Huwag tayong magpadalos-dalos. Instead, magkaroon tayo ng dialogue sa kanila for them to understand that what the administration did was legal about allowing the turnover of the former president to The Hague. Apela naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa gobyerno at sa oposisyon na huwag gawing bahagi ng alitan sa politika ang mga migranteng manggagawa. Anya, malaki ang ambag ng OFW sa Pilipinas kaya hindi dapat idamay sa mga isyong pampolitika at pagtutunggalian ang mga ito. Binigyang diin naman ni Senate President Francis Escudero na hindi dapat patulan ang issue. Kung gusto natin pahupain, pababain yung emosyon at tensyon, hindi siguro tamang reaksyon ng gumante at pumatol. Siguro ang tamang reaksyon ay lawakan ng pag-unawa o intindihin at tanggapin ang sitwasyon at hikayatin sila na maghanap marahil ng iba pang pwedeng gamiting paraan para ilahad yung kanilang nasa salubot damdamin. Dahil nga gaya ng sabi ko, ang maapektuhan nito ay mga sariling mahal naman nila sa buhay din at ang ating ekonomiya. Positibo naman ang pananaw ng Malacanang na ikukonsidera ng OFWs ang gagawin nilang mga hakbang. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan. Considering nga po na yung pamilya mismo nila maaapektuhan. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Muli rin itong iginiit na hindi kalaban ng mga OFW ang gobyerno. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang palitan ng pahayag sa pagitan ng Malacanang at ni Vice President Sara Duterte tungkol sa iba't ibang issue sa bansa. Ayon sa Malacanang, dapat nang umuwi ng Pilipinas ang pangalawang Pangulo para sa mga trabahong naiwanan niya sa bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina.
Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. Tila mas bumabagsak ang Pilipinas. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang estado ng bansa. Ayon sa Vice Presidente, sa halip na umangat ay pababa pa niya ang kalagayan ng bansa, dahilan upang maramdaman ng mga Pilipino na tila wala ng pag-asa. As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa walang project gobyerno. Kaugnay nito, kinontra naman ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente at kinwestiyon ang pananatili nito sa ibang bansa sa halip na magtrabaho sa Pilipinas. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang Vice Presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila hindi nakikita ni VP Sara ang mga nagawa at patuloy na isinasagawa ang proyekto ng kasalukuyang administrasyon dahil siya mismo ay wala sa bansa. Obligasyon po niya maging Vice Presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas. Nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Hanggang ngayon ay wala pa ring tiyak na petsa kung kailan babalik si Vice President Sara Duterte dito sa Pilipinas. Sa huling panayam sa Vice Presidente, sinabi nito na inaayos niya pa rin ang bubuo sa legal team ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maaaring maglabas ng summons kay Vice President Sara Duterte habang naka-recess ang Kongreso. Ito ang ipinaliwanag ni Senate President Francis Chis Escudero kaugnay ng mosyon ng House Prosecution Panel sa Senado para pasagutin ang pangalawang Pangulo sa impeachment complaint. Ngunit iginigiit pa rin ng House Prosecutors na hindi kailangan ng sesyon sa impeachment process. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Si Congressman Nonoy Libana naman, magkasabay kami sa Kongreso pumasok noon. Hindi na para sa akin ituro sa kanya ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng sesyon at pagkakaroon ng recess. Dahil isa rin ako sa sumulat nung ako'y unang kongresista pa lamang ng rules ng Kamara. Tulad lamang yan ng Senado. Sinagot ni Senate President Francis Chis Escudero ang mosyon ng House Prosecutor Panel upang ipatawag ng Senado at pasagutin sa verified impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Escudero, kapag may sesyon lang ang Senado, doon lamang pwedeng magpresinta ang House Prosecutors ng Articles of Impeachment. Doon lamang din anya maaaring i-convene o tipunin ang impeachment court sa pamamagitan ng panunumpa ng mga miyembro ng Senado bilang impeachment judges. Binigyan din ng Senate President na hindi maaaring magawa ng legal ang pagsaman sa pangalawang Pangulo dahil wala pang sesyon ng Senado. On page 2 of the very motion they filed, page 2, they quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinote pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Hindi pa naman eh. Hindi pa rin pwede yung writ of summons. Sa kabila nito, sinabi ni Senate President Escudero na handa naman niyang sagutin ang sulat ng House Prosecutors kaugnay ng mosyon sa takdang panahon.
Nakaschedule ang pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2. Kung pagbabatayan ng panukalang calendar of impeachment trial na inilabas ni Senator Escudero, magko-convene ang impeachment court at oath-taking ng Senator Judges sa June 3, habang isasagawa naman ang issuance of summons sa June 4. Samantala, nanindigan ang isang House prosecutor na sinusunod lang nila ang kanilang mandato batay sa nakasaad sa konstitusyon. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, magkaiba ang impeachment process sa legislative process. I wish to express that the opinion of the House is entirely different from the opinion of the Senate President. No, while we maintain that session is not needed for them to be able to convene as an impeachment court, the Senate President is saying otherwise. Hindi rin ito sang-ayon sa prosesong iginiit ni Senator Escudero na maaari lamang maglabas ng writ of summons kapag nag-convene o nagtipon na ang impeachment court. At pagdating naman po dito sa ating inihain na motion kahapon, motion for issuance of writ of summons, I think we boiled down to the same argument that hindi na kailangan ang session, while the Senate is claiming na kailangan ang session for them to convene. Pag-uusapan pa ng House Prosecution Panel ang susunod nilang magiging hakbang kasunod ng desisyon ni Senate President Escudero sa kanilang motion. Asher Kadapang Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaiigting pa ng House Prosecution Panel ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hinati na ang prosecution team sa mas maliit na grupo para matutukan ng bawat article of impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Well, I believe that the entire team is on its full swing of preparation, no? So, dalawa lang naman kailangan naming tutukan dyan, argument and evidence. That's it. Hatima ng atensyon ngayon ng mga kongresista na kabilang sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa election season. Hindi sila tumitigil sa paghahanda para sa nakaambang paglilitis. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, hinati-hati na sa mas maliliit na grupo ang 11-member House Prosecution Panel para mas matutukan ang bawat article of impeachment. Kabilang si Congresswoman Luistro sa hawak ng Articles 2 at 3 of impeachment laban kay VP Duterte. Partikular na ang aligasyon laban sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni VP Sara. Gayon din ang umano'y pamamahagi ng monetary gifts sa ilang partikular na DepEd officials. Araw ng Miyerkules, March 26, nagsagawa ng pagpupulong ang House prosecutors na tututok sa Articles 2 at 3 of impeachment laban kay VP Duterte. I cannot discuss really the detail of what we had during our meeting. The least I can say, nagtatrabaho po lahat ng mga prosecutors in preparation for our impeachment trial. So whether we hold it earlier or as is scheduled by the Senate President, the entire prosec team is ready. Samantala, wala pang pinal na listahan ng mga private lawyer na tutulong sa House Prosecution Team. Hindi pa rin sila nagkakaroon ng pagpupulong sa mga potensyal nilang testigo para sa nakabinbing paglilitis sa Vice Presidente. Hindi naman nagkomento ang mambabatas sa ulat na nakapagsagawa na sila ng mock trial. May iniwan din itong mensahe para kay VP Duterte. I hope she takes advantage of this due process na ibinibigay sa kanya in the impeachment process, no? Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ngayon ni Senator Amy Marcos na kakalas na siya mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang administration slate ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senator Amy, hindi na niya maaaring ipagpatuloy pa ang kanyang pangangampanya alinsunod sa plataporma ng alyansa. Gaya ng kanyang una nang nabanggit, sinabi ni Senator Amy na mananatili siyang independent candidate.
Muli nitong binigyan diin ang anyay hayagang pagtatakip sa katotohanan hinggil sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na nadiskubre sa isinagawang Senate hearing. Sa huli, iginiit nito na mas importante ang soberanya ng bansa at ang hustisya para sa mga Pilipino kaysa anumang kalamangan sa politika. Samantala, sa opisyal na pahayag na inilabas ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, sinabi nito na nire-respeto nila ang desisyon ni Senator Amy. Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na ngayon lamang inalis sa mga pulis na bantay ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, Enero pa inalis ang Police Security and Protection Group o PSPG ang 2 pulis na nagbabantay sa senador sa Davao. Ito'y alinsunod sa kautusan ng Commission on Elections pagpasok ng election period. Linawin po natin yung naging pahayag po ng ating kagalang-galang na Senador Bato de la Rosa. Hindi po totoo na tinanggalan po siya ng security escort ngayong mga panahon po na ito. Ang totoo po yan ay pursuan po doon sa COMELEC resolution na 11067 pertaining po doon sa availment po ng security detail during election period. Ay as a result of that resolution po ay nag-utos po ang COMELEC na i-recall po lahat ng mga protective security personnel na nagre-render po ng security detail sa lahat po ng individual. Kasama na rin po dyan yung iba po nating mga government officials po at even mga elected officials po. Gayunman, sinabi rin ni Brigadier General Fajardo na mayroong pang-4 na natitirang police escort si Senator Bato na aprobado ng COMELEC. Nauna na sinabi ni Senator De La Rosa na tinanggalan siya ng police escort subalit naiintindihan naman niya ang PNP. Ipinagutos na ng pamunuan ng Philippine National Police ang pagdaragdag ng tauhan sa mga lugar na kabilang sa areas of concern sa pagsisimula ng local campaigns sa Biyernes. Layo nito na matiyak na hindi magkakaroon ng gulo habang nangangampanya, lalo na sa mga lugar na may mainit na labanan ng politika. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang instruction po ng ating PNP ay dagdagan pa po natin yung mga kapulisan po nating madideploy doon po sa mga areas of engagement. Magsisimula na ang kampanya ng mga lokal na kandidato sa Biyernes, March 28 hanggang May 10, mula sa municipal at city councilors hanggang congressman. Kaya naman, ang pamunuan ng pambansang pulisya, ipinatitiyak sa mga ground commanders ang seguridad sa panahon ng kampanya lalo na sa mga liblib na lugar at sa lugar na may mainit na labanan ng politika. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, pinadadagdagan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang deployment ng mga pulis para masiguro ang kaayusan doon sa mga areas of public convergence para masiguro po na yung mga kapulisan po natin ay naandyan po sa kalsada at sa mga pangunahing areas po para mabilis po ang magiging responde po natin in case may mga reported incidents po tayo. Isa sa pinapabantayang mabuti ay ang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region kung saan may mga naitalang karahasan noong nakaraang halalan. Nung kinakailangan po na magkakaroon po tayo ng forward deployment diyan po sa rehiyon po ng Bangsamoro ay gagawin po natin yan. And in fact, yung pong deployment po ng ating Special Action Force is being considered to make sure po na ilang linggo bago po mangyari po yung ating national and local election ay nandiyan na po yung ating mga additional personnel para patuloy po at masigurado na magkakaroon po tayo ng peaceful election diyan po sa rehiyon na yan. Ang National Capital Region Police Office sinabi na magdi-deploy sa mga lugar na inaasahang magtitipon ang mga kandidato at supporters ng mga ito. Hinikayat din ni NCRPO Director Police Brigadier General Anthony Abirin ang mga kandidato na mag-focus lamang sa kanilang plataporma. Samantala, halos 2 buwan bago ang halalan, nakapagtala na ang PNP ng 35 suspected election-related incidents. Sa naturang bilang 11 ang validated na may kinalaman sa halalan. 20 naman ang walang kaugnayan sa eleksyon, habang 4 na insidente ang patuloy na binavalidate mula Region 4A, Region 11, Region 2 at CAR.
On the part of the PNP po, bagamat ito nga pong mga insidente po na ito ay posibleng may kinalaman po sa eleksyon, malinaw po yung direktiba po ng ating Chief PNP na i-intensify po yung ating pagbabantay dito nga po sa mga areas, particularly yung mga areas na napasa ilalim po sa mga election na areas of concern. Sa 11 validated election-related incidents, 7 ang shooting incidents, 1 ang cyber libel, 1 ang mauling incident, 1 ang ambush at 1 ang explosion. 5 sa naturang mga insidente ang sumasailalim na sa case build-up. 5 din ang nasa preliminary investigation, habang 1 naman ang na-dismiss. Ang instruction po ng ating Chief PNP ay siguraduhin na habang papalapit po yung ating eleksyon ay ma-address po natin itong mga tinatawag po na election na risk factors. Patuloy na paalala ng PNP sa mga kandidato at supporters ng mga ito, maging mahinahon sa kampanya at huwag pairalin ang init ng ulo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay sa pamamaril ang election officer ng Commission on Elections sa COMELEC at asawa nito sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte kaninang umaga. Kaugnay nito, irerekomenda ni Chairman George Erwin Garcia na isa sa ilalim sa COMELEC control ang bayan ng Datu Odin Sinsuat sa darating na halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Kaya lang kasi ako lubhang nababahala ay sapagkat dyan natin ginawa mismo ang peace covenant. Yung kasunduan na pangkapayapaan, dyan natin ginawa. Talagang sinabihan natin, sila naman mismo nagsabi, magkakamag-anak sila at hindi naman kinakailangang magpatayan at talagang sobra natin silang pinapaniwalaan. Isang linggo matapos permahan ang Peace Covenant sa bayan ng Datu Odin Sinsuat ng mga kumakandidato sa lokal na posisyon sa 2 probinsya ng Maguindanao noong March 18, tinambangan at nasawi sa pamamaril ang election officer ng Commission on Elections o COMELEC na si Attorney Maceda Lidasan Abo at ang asawa nito na si Jojo Abo sa barangay Makir, Datu Odin Sinsuat pasado alas 8 kaninang umaga. Dismayado sa pangyayari si Chairman George Erwin Garcia lalo't sa nasabing bayan pa ginawa ang kasunduan para sa mapayapang halalan. Nakakalungkot sapagkat present siya mismo noong panahon na tayo ay naandun sa Maguindanao, sa Cotabato, kung saan nagkaroon ng pirmahan ng lagdaan ng walang karahasan, ng maayos at malinis na halalan. Naghihintay pa ang COMELEC ng ulat mula sa mga otoridad sa posibleng suspect at motibo sa pananambang. Para sa COMELEC, ito ay isang election-related violence o karahasan sa halalan, lalo na at tauhan nila ang isa sa biktima. Si Abo ang pang-4 na tauhan ng COMELEC na naging biktima ng karahasan kaugnay ng paparating na 2025 elections. Whether it is election-related or not an election-related violence, at this point, ano pa ba naman ang magiging konklusyon halimbawa ng COMELEC kung hindi election-related violence yan? At nangyari pa naman doon sa lugar kung saan nagkaroon tayo ng lagdaan ng kapayapaan. Sa isang pahayag, kinundi na naman ng Bangsamoro government ang insidente. Kaugnay nito, sinabi ni Chairman Garcia na irerekomenda niya sa Commission and Bank na isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Datu Odin Sinsuat. Kanina ay nabanggit na rin niya ito sa kanyang mga kasamahan sa komisyon nang mabalitaan nila ang insidente habang nagsasagawa sila ng sesyon. Paliwanag nito, hindi pwedeng wala silang gagawin sapagkat nagbigay na rin sila ng babala na huwag gumawa ng karahasan partikular sa mga sibilyan, tauhan ng COMELEC at iba pang nagpapatubad lamang ng batas sa eleksyon. Ako mismo ay magre-recommend sa Commission and Bank na ang Datu Odin Sinsuat ay ilagay sa COMELEC control upang kahit paano kasi may mga ilan ang karahasan na nangyari nito mga nakaraang linggo at buwan dyan sa lugar na yan. Kaya palagay ko nararapat na lang na mailagay sa COMELEC control. Kabilang sa magiging sitwasyon sa lugar ay ang pagdaragdag ng tropa ng mga pulis, militar at COMELEC checkpoints. Ang COMELEC na rin ang pansamantalang hahawak sa pamamahala sa lokal na pamahalaan sa lugar o may buong kontrol sa operasyon ito. Mas madami na checkpoint doon sa area. Kung kinakailangan, tatanggalan natin ang lahat ng
gun ban exemption kung meron man na issue doon sa area at matindi natin ipapatupad yung no firearms at the same time yung pagkumpiska ng lahat ng mga firearms na illegal. Inatasan na ni Garcia ang kanilang regional director sa BARM na pulungin agad ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ito ay para marinig ang kanilang panig at makapagbigay ng rekomendasyon sa COMELEC. Paglilinaw pa ng Pol Chief, kapag inilagay nila sa COMELEC control ang isang lugar ay hindi nangangailangan ng pagsang-ayon ang ibang ahensya, maging ang PNP at AFP. Gusto rin natin muna na mag-defer doon sa ating mga security forces. Ganung meron po kami na Regional Joint Security Command Conference. Ayaw naman natin na pangunahan sila sapagkat sila kasi ang mas nakakaalam sa ilalatag na security measure. Sabi pa ni Chairman Garcia, sisikapin nilang magkaroon ng desisyon ang ANBANG kung isa sa ilalim sa COMELEC control ang Dato Odin Sinsuat bago magsisimula ang pangangampanya para sa mga lokal na kandidato sa Biyernes, March 28. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Samantala, inalis na ng Commission on Elections sa COMELEC sa red category ang 4 na lugar sa isla ng Masbate na binabantayan ng puwersa ng gobyerno para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Tinanggal na sa red category ng Commission on Elections, Philippine National Police at Philippine Army ang 4 na lugar sa Masbate para sa nalalapit na halalan dahil sa paggaba ng election-related violence sa lugar. Sa ngayon ay nilagay lamang sa orange category ang bayan ng Claveria at San Pascual sa Islang Burias, gayon din ang Baleno at City of Masbate sa mainland. Ayon sa Regional Election Director ng COMELEC Region 5 na si Attorney Maria Juana Valeza, matagumpay na rin na-contain ang armadong grupo na hinina ng New People's Army sa Masbate. Kapag nasa ilalim ng orange category ay may banta mula sa armadong grupo. Gayunman, mas mababa ang banta dito kumpara sa red category. Wala na, kaya nga 'di ba, masaya nga kami ngayon kasi this is the first time sa history ng Masbate na walang red category ever. Sa tagal ko sa COMELEC, ngayon lang tayo nagkaroon ng desisyon na hindi ilagay ang any municipality in the province of Masbate ng under red category. Tiniyak naman ni Regional Election Director na kaya ng komisyon at ng puwersa ng gobyerno na mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa nalalapit na halalan. And of course, alam namin na kaya namin na i-maintain ang peace and order dyan sa Masbate, lalo sa Baleno, without necessarily putting that under red category. Sa kabila nito, mananatili pa rin nakabantay at makapatupad ng mahigpit na seguridad ang pamunuan ng Police Regional Office o PRO 5 sa mga lugar sa Bicol ngayon nalalapit na ang araw ng kampanya. Tiniyak din ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang kahandaan ng puwersa ng gobyerno na rumisponde at tumugon sa anumang mangyayaring kaguluhan sa panahon ng halalan sa Bicol Region. Depende po sa mga darating na araw, so hindi pa nagsisimula yung kampanya, so mag-adjust po. We will remain flexible, we will remain adjustable sa mga incidents o sa mga happenings, activities na mangyayari. Kaninang umaga, nagsagawa na ng Unity Walk, Interfaith Rally at Peace Covenant signing ang COMELEC, PNP, AFP at ibang sangay ng pamahalaan sa syudad ng Masbate. Daandang Masbateño ang nakiisa sa naturang aktibidad. Nangako naman at pumirma sa Peace Covenant ang mga tumatakbong kandidato sa lokal na posisyon na makikisa sa adhikain ng ahensya at ng puwersa ng gobyerno sa isang matahimik at mapayapang halalan. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang tungkulin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa pagsusulong ng kapayapaan sa bansa. Ayon sa National Security Council o NSC, inaasahan na hindi na magiging banta sa seguridad sa darating na eleksyon ang mga rebeldeng komunista. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. In response to the calls of Gabriela Party List Congresswoman Arlene Brosas, asking the President to abolish the NTF-ELCAC, I am sorry to relay the bad news to them.
that the President made it clear today that he will never abolish the anti-FLCAC. Naninindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi bubuwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, sa naganap na 7th Executive Committee meeting ng NTF-ELCAC, binigyan diin ng Pangulo ang halaga na ituloy ng task force ang trabaho nito. If I may quote the President this morning, I'm encouraged by the reports. Our efforts are bearing fruit. We have to continue. It has been successful and we need to continue to invest in its success. End of quote. So I don't think we will have a more clearer answer than that from the President. Ayon sa ulat ng NTF-ELCAC, isa na lamang na guerrilla front sa Camarines Sur ang natitira at inaasahan na ito ay tuluyang malalansag ngayong taon. Nasa administrative procedure na lang po yung sa sa declaration yung natirang weekend guerrilla front as dismantled. Ayon kay ADG Malaya, mahina na ang puwersa ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines o CPP, NPA, NDF, kaya naman hindi na sila banta sa darating na eleksyon. Di po ba? Habang lumalaki tayo, laging issue yan. Permit to campaign, permit to win, revolutionary tax. For this coming May elections, the CPP, NPA, NDF will no longer be a significant threat to the peaceful conduct of elections. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Sinimulan na ng U.S. Citizen and Immigration Services o USCIS ang paghigpit sa pagproseso ng mga aplikasyon para magkaroon ng green card. Ayon sa USCIS, ito ay alinsunod sa executive order ni President Donald Trump na pagsususpinde sa mga aplikasyon ng mga immigrant na magkaroon ng permanent residency sa Amerika. Ang paglalatag ng mga restrictions sa pagproseso ng mga green card application ay upang bigyang daan ang ibinagdag pang screening upang mas matiyak na walang risk sa national security ang maaaprubahan at mabibigyan ng green card. Nagkasundo ang Russia at Ukraine sa isang naval ceasefire sa Black Sea matapos ang 3 araw na peace talk sa Saudi Arabia. Inihayag ng Estados Unidos na magpapatuloy ang mga pag-uusap upang makamit ang matibay at pangmatagalang kapayapaan at muling buksan ang mahalagang rutang pangkalakalan. Kasabay nito, napagkasunduan din na magkabilang panig na bumuo ng mga hakbang upang ipatupad ang pagbabawal sa pag-atake sa energy infrastructure ng dalawang bansa. Gayunman, idiniit ng Russia na hindi magkakabisa ang kasunduan hanggat hindi inaalis ang mga ipinataw na parusa laban sa kanilang food and fertilizer trade. Tinawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kasunduan bilang isang hakbang sa tamang direksyon at nangakong hihiling sila ng mas mabibigat na parusa kung hindi susundin ng Russia ang kasunduan. Pumanaw na ang co-chief executive officer ng Samsung Electronics na si Han Jong-hee sa edad ng 63 dahil sa atake sa puso. Nagsimula siya sa kumpanya noong 1988 at naging CEO noong 2022 na isa sa mga tumulong sa pagpapalakas ng kumpanya. Ipinahayag ng Samsung na si Jun Hyung-yoon na itinalagang co-CEO noong Nobyembre ang magiging nag-iisang CEO ng kumpanya. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Nauwi sa komosyon ang protesta ng transport group na Manibela kanina
dahil sa clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pinaghampas at binatupan ng mga realista ang pinuno ng Special Operations Group ng MMDA dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ito ang balita ni JP Nunez. Teka lang nga, ikaw ang humarang! Ikaw ang humarang! Ayun o! Ikaw ang humarang! Nandudong kami! Kaya ang humarang dito ng traffic! Ako humarang? Ayun o! Nagkasagutan ang chairman ng transport group na Manibela na si Mar Valbuena at head ng Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group na si Gabriel Go kanina. Habang nagpoprotesta sina Valbuena sa harap ng tanggapan ng Department of Transportation sa San Juan City, nagreklamo ang ilan niyang miyembro dahil tinitikitan daw at isasakay sa tow truck ng MMDA ang mga jeep na nakaparada sa Connecticut Street. Dahil dito kinumpronta ni Valbuena si Gabriel Go na nauwi sa mainit na usapan. Nagsimula ang komosyon matapos itulak si Gabriel Go ng ilang miyembro ng Manibela. Makikita pa sa video na pinagahampas siya ng ilan sa kanila. Meron pang mga nambato ng bote ng tubig. Hindi ko na yung pagbato, but apparently naman medyo naman tayo. Ang sa atin naman, hindi naman natin sasabayan yung mga aggressive moves ng mga ganong tao. Nakaalis lang si Gabriel Go sa mga kumuyog sa kanya dahil sa ilang pulis na humarang sa mga miyembro ng Manibela. Ayon kay Go, wala namang natikitan sa mga miyembro ng Manibela. Pinaalis lang anya ang ibang jeep dahil nagiging dahilan ito ng traffic sa Connecticut Street na isang mabuhay lane. Ang sa amin lang naman, pinapaalis namin yung mga walang driver kasi it's causing traffic already. Rush hour, maglalabasa sa eskwelahan. So apparently, hindi nagkaintindihan. So that's why I instructed our men to fall back na lang para walang gulo. Bukod kay Go, kinuyog din ang isang nakamotorsiklong enforcer ng MMDA na sinasabi ng mga miyembro ng Manibela na maniniket sa kanila. We will have to check with our office kung ano man ang mga legal actions that we will take on this. Nagsagawa ng protesta ang Manibela sa harapan ng opisina ng Department of Transportation sa San Juan City kanina para makipagdialogo kay DOTR Secretary Vince Dizon. Pero hindi sila napaunlakang pumasok sa opisina ng DOTR dahil nasa Malacanang ang kalihim. Nag-imbita kayo, tapos kayo ang wala. Ano ba namang klaseng imbitasyon dyan? Ngayon pa lang, niloloko nyo na kami. Mga manloloko kayo! Manloloko! 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 Sabi ninyo kahit anong araw, pwede. Bakit ngayon, wala kayo? Sinungaling! Ngayong araw ang pagtatapos ng tigil pasada ng Manibela na sinimulan noong Lunes. Pero ayon kay Valbuena, posibleng mapalawig pa ito hanggang Biyernes. Plano namin talaga extend pa hanggang Friday. Baka sa Friday, nandito po ulit kami. Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng opisyal na pahayag kaugnay ng protesta ng Manibela. Ayon sa ahensya, dapat pag-usapan na lang sa isang tahimik at maayos na dialogo ang hinaing ng Manibela patungkol sa Public Transport Modernization Program o PTMP dahil naaapektuhan ang kabuhayan ng mga tsuper kapag nagsasagawa sila ng tigil pasada o protesta. Naniniwala ang ahensya na ito ang pinaka-epektibong paraan upang magkaroon ng konkretong solusyon sa matagal ng issue sa PTMP. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na sa bansa ang 176 na mga Pilipino na kabilang sa ikalawang batch ng mga nirepatriate mula sa Myanmar. Nasagip ang mga ito sa isang scam farm doon kung saan ayon sa isang repatriate ay pinarurusahan sila kapag hindi nagagawa ang iniutos ng kanilang mga amo. Samantala, 7 tauhan naman ng Bureau of Immigration ang inalis sa pwesto dahil sa umano'y pagkakasangkot sa human trafficking kung saan tinutulungan itong makaalis ang ilang repatriates. Ito ang balita ni Benedict Samson.
naranasan ko po pumping, tapos yung overtime pa. Umaabot sa 50 hanggang 100 pumping ang ipinapagawa kay alias Shane kapag hindi niya natatapos ang iniutos sa kanya. Kabilang siya sa second batch ng mga repatriates matapos masagip sa scam hub sa Myanmar. Pasado alas 5 kaninang umaga nang dumating sa bansa ang nasa 176 OFW na lula ng chartered flight ng Philippine Airlines. Ayon kay Shane, malaking sahod bilang call center ang ini-offer ng mga umano'y illegal recruiter. Yung pagdating po doon, yung pinangako pong sahod, hindi po yon yung totoo. Kasi marami po silang mga fine. Tapos pag di nyo po nagawa yung trabaho pinapagawa nila, ipapunish po nila kayo. Ayon sa Bureau of Immigration, sa pamamagitan ng backdoor dumadaan ang mga nabibiktima, gaya ng nangyari kina alias Shane. Sobrang tagal na po, since ancient times, ganun na ho ang ginagawa ng mga tao po dyan. And they consider themselves as part of, tawag nga nila interfamilies, ano po. Talagang naglalayag po sila dyan kahit dati pa. Yung mga naging biyahe po namin, mula Maynila, nag-Zamboanga po kami. Tapos mula Zamboanga po, nag-tawi-tawi po kami. Dumaan po kami sa dagat, dumaan din po kami sa lupa, mahabang mga biyahe. At saka po, nag-plane din po, halo-halo pong ano. Tapos mayroon pong mga sumusundo sa amin, sila na daw po bahala. Ngunit habang nasa biyahe ay hindi niya maiwasang maghinala. Pero dahil wala na rin siyang hawak na pera, ay wala nang magawa si Shane kundi ang sumama na lang. Pag sabi po sa amin, may kasama lang po kami, kaya po kami dadaan ng Zamboanga. Pagdating po doon, nag-iba na po yung mga way nila. Wala na rin po kami magawa kasi sabi nila, lahat ng mga gastusin sila naman po ay may sagot. Siyempre po, wala naman po kasi kaming pera, kaya wala na rin po kami magagawa. Samantala, kanina, kinumpirma ng Bureau of Immigration na 7 tauhan nila ang tinanggal muna sa pwesto dahil sa umano'y pagpapaalis sa ilang na-repatriate. Inirekomenda rin ng BI sa Department of Justice na patawan ng mga ito ng preventive suspension habang isinasagawa ang investigasyon. We received information yesterday, a report, that meron daw pong nag-facilitate ng pag-alis ng ibang mga biktima po na kaka-repatriate lang po natin. So immediately po, we relieved those people of their duties. I think mga 7 po sila. And we issued show cause orders. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na may 59 na mga Pilipino pa ang inaasahang makakauwi sa susunod na linggo. Hindi na chartered flight yan kasi kung mas konti, easier to just buy commercial tickets, no? We're pretty sure in the next few weeks may mga uwi. Sana mauwi na lahat. Panawagan naman ng Department of Migrant Workers na wag basta maakit sa offer ng malaking sahod at pagdudahan na rin kung ang pagbiyahe patungo sa ibang bansa ay sa pamamagitan ng dagat. Kapag biglaan, nagpinamadali, purely online transaction, these are all badges, indications of illegal recruitment. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihintay na lamang ng Philippine Navy na maideklarang military reservation area ang Grande at Chiquita Islands sa Subic para okupahin ito at magamit sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala, inihag naman ng Armed Forces of the Philippines na hinimok ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang India at South Korea na sumama sa Quad Alliance na kinabibilangan ng Pilipinas at 3 pang kaalyadong mga bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yes, the thrust right now of the Philippine Navy is to prepare for the eventual occupation or preparation of the land that will be awarded through a presidential proclamation declaring part of SBMA and Grande Island, Chiquita Island as military reservations. Naghahanda na ang Philippine Navy sa posibleng pag-okupa sa Grande at Chiquita Islands sa Subic Bay. Oras na ideklara ito ng pamahalaan na military reservation areas. Sabi ng Department of National Defense, isang strategic location at vantage point ang lugar na malinaw na makikita ang mga pangunahing ruta ng dagat sa West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Makakatulong din kung magkakaroon ng military reservation upang maprotektahan ang mga operasyon sa Subic Special Economic and Freeport Zone. The natural layout of Subic Bay provides safe harbors for our ships
the aircraft, we have a runway that's already existing, hence the need to be able to have a military presence, a foothold in the Subic area. Matatandaan noong March 19, nahuli ang 6 na dayuhan at 2 Pilipino sa Grande Island na sinasabing sangkot umano sa pang-espiya at kidnapping na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nilinaw ng Philippine Navy na walang kinalaman ang pag-aresto sa mga dayuhan noong 1 linggo sa Grande Island sa plano ng pamahalaan na gawing military reservation ang lugar. The foreign nationals that were arrested on Grande Island were there even before the talks of having that as a naval reservation. Nauna sila doon. Bago lumabas yung news na gagawing naval reservation ang part of Subic Bay. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok ang sandataang lakas ng Pilipinas sa prestihiyosong Raisina Dialogue sa India nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagdalo ng Pilipinas, kung saan nakibahagi ito sa mahahalagang diskusyon tungkol sa regional security at defense cooperation. Hinikayat din ito ang India at South Korea na sumama sa security group na Squad, isang informal multilateral partnership sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. During the event, he engaged in key discussions on regional security and proposed expanding the Squad. This security grouping to include India and South Korea to strengthen Indo-Pacific defense cooperation. Inihayag din ni Browner sa dialogue ang lumalagong ugnayan ng Pilipinas at India sa pamamagitan ng mga joint maritime exercise, defense acquisition at training exchanges. Sabi ng AFP, layo nitong palawigin pa ang pakikipag-alyansa sa mga bansa na may kahalintulad na pananaw upang mapanatili ang bukas at malayang Indo-Pacific region. Overall thrust with all of this is of course mapalawig nga natin yung alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations. And so we're reaching out to the most number of nations that are willing to join us in this bandwagon towards one common goal, to maintain an open, free and open Indo-Pacific. Ang Raisina Dialogue ay isang taunang pagtitipon ng mga policymaker, opisyal ng militar at eksperto sa iba't ibang bansa na isinasagawa sa New Delhi, India. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng National Bureau of Investigation ng 6 na Chinese national at isang Pilipino sa Grande Island, Subic Bay dahil sa umano'y pang-espiya. Natanggap ng NBI ang isang liham mula sa Armed Forces of the Philippines tungkol sa mga dayuhan na hinihinalang nagsasagawa ng surveillance sa mga critical infrastructure sa rehiyon. Bukod sa pang-espiya, gamit ang high-tech drone, kinasuhan din ang mga sospek ng pamimeke ng dokumento, paggamit ng hindi totoong pangalan at paglabag sa COMELEC gun ban. Nakumpiska rin sa kanila ang surveillance devices, pekeng dokumento at hindi rehistradong baril. May bahagyang pagtaas ngayon sa presyo ng manok at itlog sa pamilihan. Ayon sa Department of Agriculture, dahil ito sa sakit na tumama sa mga poultry farm. Inaasahan ding bababa ang produksyon ng itlog sa mga susunod na araw na maaari ring magresulta sa mataas na presyo nito. Ito ang balita ni Mia Alonso. Sa per week, tinataas 30 pesos, ganun, piso-piso. Kada isang itlog, every 2 weeks, ganun, 5, 10. Nakararanas ngayon ang bahagyang pagtaas sa presyo ng itlog sa mga pamilihan. Isa si Kay Regpala sa mga nagbebenta nito na nakakaranas ng linggo-linggong pagtaas ng presyo mula sa supplier. Ayon sa kanya, piso rin kada linggo ang nagiging pagtaas ng presyo ng kada piraso ng itlog. Ang dating presyo na 7 pesos ay umakyat na rin sa 8 to 9 pesos kada piraso na pumapatak sa 270 pesos ang kada tray. Wala, sunod lang naman sa agos yung mga bumibili. Wala talagang choice. Siyempre, pagkasuki mo na, bababaan. Si Aling Burley, napapansin rin kung minsan hindi nasusunod ang supply na nire-request nila.
Kung minsan daw ang order ay gayong karami, dadating konti lang. Dahil kinukulang nga siguro. Baka nga dahil sasabi nilang may sakit ng manok, ganyan. Ang mamimili na si Carlito, pigil na rin sa pagbili ng marami dahil sa pinagkakasyang budget, bunsod aniya ng mahal na bilihin. Ngayon, wala, ramdam, pinagkakasya na lang yung pera. Gano'n na lang po kayo bumili ng itlog? Ayan, 3, minsan 5 kapag may pera. Pag wala yan, tulad yan, 2 na lang. Tumaas na rin ang presyo ng manok ng 20 pesos at naglalaro na sa 210 to 220 pesos per kilo. Ayon sa Department of Agriculture, ang pagtaas ng presyo ay epekto ng nararanasan ngayon na sakit na infectious laryngotracheitis o ITL. Gayon din ang inclusion body hepatitis na nasa mga poultry at layers. Timing ito, yung sinabi ni Secretary na April magkakaroon ng konting problema sa presyo ng itlog. Dahil din sa sakit, hindi umaabot sa 90% ang expected na performances sa produksyon ng itlog, kaya posibleng makaranas din ng bahagyang pagbaba sa supply nito na mangangahulugan naman ng pagtaas ng presyo sa mga susunod na araw. Normally, ang maganda is 95%. Ibig sabihin, kasi ang isang layer nangiitlog yan once a day. So kung may sakit nga, depende kung gaano karami yung may sakit, hindi nila nare-reach yung desired efficiency nung layer. Ayon sa Department of Agriculture, karaniwan sa mga lugar na apektado ang poultry farms ay mula sa Southern Tagalog at Central Luzon, kung saan 10% ang apektado sa supply ng itlog. Pagtitiyak ng ahensya, kontrolado naman ang mga ganitong klaseng sakit sa manok na karaniwan ng nararanasan, kaya hindi naman inaasahang magkakaroon ng malaking kakulangan sa supply nito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Malacanang ang panukala ng Department of Agriculture na dagdag na kapangyarihan sa National Food Authority o NFA. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat magkaroon ng kapangyarihan ng NFA na mag-angkat ng bigas at mabigyan ng mas mabilis na access ang mga magsasaka upang maibenta ang kanilang palay sa gobyerno. Umaasa ang Malacanang na muling pag-aaralan ng Kongreso ang Rice Tariffication Act. At sa ngayon po, sa lahat po ng gagawin po kasi ng NFA at ng DA, dapat munang dumaan sa LGU. Hindi po kasi nakakadiretso ang mga farmers. Kung ano man po ang dapat na gawin, dadaan muna po sila sa LGU. Yan po yung medyo nagiging problema po o nagiging issue po sa Department of Agriculture. Ayon na rin po yan kay Secretary Kiko. So mas maganda po talaga na mas mabigyan po talaga ng power ang NFA. Opisyal nang nagtapos ang pag-iral ng amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, ito na ang tanda ng pagsisimula ng mas mainit na panahon o dry season. Bunsod nito, asahan na ang unti-unting pagtaas ng temperatura, bagamat posible pa rin ang pagkakaroon ng panakanakang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na handa ang pamahalaan sa panahon ng tag-init, lalo na sa mga sakit na posibleng umusbong. Kaugnay nito, nagpaalala ang palasyo sa ating mga kababayan na samantalahin ang bakunahan sa Purok ni Juan na nagsimula noong March 17 at magtatapos sa March 28 para sa bakunahan kontra tigdas. Meron na po tayo na na-release si Secretary Ted Herbosa. Ito po yung DOH Department Memorandum Number 2025-0114 that outlines measures to beat the health impacts of heat. At sinasabi rin po dito ay magkakaroon po ng katulad ng bukas centers para po makatulong po sa ating mga kababayan. At may magkakaroon din po tayo ng public health literacy, establishment of cooling centers, climate resilient health infrastructure that includes hydration stations. Binuksan na muli sa mga motorista ang 4 na lanes sa Marilao northbound sa North Luzon Expressway o NLEX. Balik na rin sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar.
Samantala, magpapatuloy pa rin ang 79 pesos sa bawas sa toll sa mga dumaraan sa bahagi ng expressway na naapektuhan ng pagkasira ng Marilao Bridge. Mula sa Marilao Interchange, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, tapos na ba ang ginagawang repair ng Marilao Bridge kaya bukas na muli yung isinarang lanes sa NLEX? Monica, magandang gabi. Sa ngayon ay may portion na lang yung lane 2 dito sa Marilao Bridge Interchange na kailangan pang kumpunihin. Pero yung 4 lanes naman ay pwede namang daanan nga lahat at meron namang tungkod na kumbaga ito'y sumusuporta dun sa ginagawang portion na dun sa isang lugar sa tulay ng Marilao Bridge. Binuksan na kaninang alauna ng madaling araw ng NLEX Management ang 4 lanes sa Marilao northbound. Matatandaang March 19 nang masira ang Marilao Bridge matapos na mabangga ng 2 truck kung saan isang truck na may kargang oxygen tank ang sumabit sa tulay. Target sana ng NLEX Management na matapos ang road repair sa loob ng 2 linggo pero 1 linggo lang makalipas ang insidente ay nagawa naman nila ito ng paraan para magamit na ng mga motorista. Bagaman may mga kailangan pa silang kumpunihin, tiniyak ng NLEX Management na walang dapat ikabahala ang mga motorista dahil safe naman itong daanan. Sa ngayon, sir, open lanes na po tayo lahat sa may Marilao Northbound. Fast moving ang traffic po natin. Ayun po, bagamat may ginagawa pa po yun doon, hindi pa po talaga kumpleto yung repair, pero pinaya na pong buksan lahat yung lanes para sa ating motorista. Samantala, sa kabila ng pagbubukas ng lahat ng lanes ay patuloy pa ring ipatutupad ang toll relief sa mga toll plaza para sa mga biyahe mula Balintawak at May Kawayan hanggang Marilao. Ayon kay Ignacio, mag-aanunsyo na lang sila kung kailan ihihinto ang nasabing toll relief. Yung toll relief natin hanggang ngayon ay nandyan pa po. Paantay-antay na lang po yung development or announcement. Humingi na rin ng pasensya ang NLEX Management sa lahat ng mga motorista at mga commuters na nakaranas ng mabigat na trapiko nitong nakalipas na mga araw. Paalala naman ng NLEX Management sa mga truck operators at mga truck drivers sumunod sa pinatutupad ng NLEX na maximum height na pinahihintulutan sa expressway na 4.27 meters sa truck at karga para maiwasang maulit ang insidente. Monica, sa ngayon ay kung mapapansin mo sa aking likuran ay tuloy-tuloy na yung daloy ng mga sasakyan dito sa papuntang norte. At talaga namang makikita natin na wala na rin ngayon na zipper lane dahil inalis na ito kanina nang buksan ng itong 4 na lane dito sa lugar ng Marilao Bridge. At yan mo latest live, balik sa iyo. Monica? Maraming salamat, Nestor Torres. Dagdag kaalaman po. Nakikita niyo po ba yung mga halaman sa likod ko? Ang tawag po dyan ay dumb cane plant. Huwag kayong paninlang sa magandang itsura niya dahil, naku, napakamapanganib po ng halaman na yan. Alamin natin kung bakit. Ito ang dumb cane, isang popular na houseplant dahil sa magaganda nitong dahon. Pero may dapat kayong malaman. Dahil ang dagta nito ay may calcium oxalate crystals, mga matutulis na malakarayom na kristal na maaaring magdulot ng pamamaga at pangangati. Kapag nanguya o nadikit sa balat, maaaring mamaga ang dila at lalamunan. Kaya minsan, pansamantalang hindi makapagsalita ang biktima. Kaya ito delikado sa mga bata at alagang hayop. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa panganib. Ayon sa Clean Air Study ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang dumb cane ay may kakayahang linisin ng hangin sa loob ng bahay. Tinatanggal nito ang toxins tulad ng formaldehyde, benzene, at
xylene. Mga kemikal na makikita sa pintura, furniture at iba pang household products. Kaya po kung kayo'y mag-aalaga ng ganitong klaseng halaman, mag-iingat po. Ilayo sa mga alagang hayop at sa mga bata. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shoutout kina Susan Litonwa, Renato Talyon at Lorna Rosas. Maraming salamat din kina Laika Angela, Caroline, Saji at Jorilen Adrogado. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 34 at 14 na nagsasabi, "Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo." At iyan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.